Sa panahon ni Noah actually, ang kinabuhi sa tao maayo. Good kayo ang panahon ni Noah. Anong may makugod. Kay sa unang panahon God, sa panahon ni Noah, ang tao magtanong buntag mo aning hapon. Nya sa panahon ni Noah, makaingon ta God tungod sa ang kahimtang God sa Gan Eden sa unang panahon sa Garden of Eden is nilungtad na siya taman sa panahon ni Noah. Gani si Adam sa panahon nga gipalangyaw na siya, gipapahawa na siya sa Garden of Eden, sugo siya nga till the land. Pag-uma. No, makakaon ka, pinaagi sa imong singot, pinaagi sa buhat sa imong mga kamot. Paumahon siya. Pero ang problema kay isugo siya pauma pero wa siya naguma. Sa niya pag-uma kay ang yuta kusog pa man gihapon moabot naapag gihapon og katambok sa yuta. So mo to nga sa panahon ni Noah mo tanong buntag mo ani gihapon. Gahango to siya pero kaysa ra siya moabo. Unya ang iyang tinanong buntag ning hantod ani gihapon. Kauno niya 2 years. Yan ang kahimtang sa una karon. Mag-uma karon 4 ka bulan wa pa na ani purot na sa utang. O ana ang kahimtang karon. Kadagaya sa bungang kadaghan naagyapon. So makita nato nga grabe lang gihapon sa panahon ni Noah. No, mo nang makaingon ang mga sages karon nga sa panahon ni Noah, life is good. Life is beautiful. Kung maghisgot ta sa kumpara nato sa panahon ni Noah karon, ang kinabuhi sa una good. Mo na moingon sila nga life is good. It was too good. So it was a life of uninterrupted serenity and enjoyment. So wala gid ba kanang ang atong ko karon maglipay ta karon sa Sabado. Pagka malipay lang gyapon sila kay di man gud sila problema sa ilang pagkinabuhian. Grabe gyud kanindot sa kinabuhi. For example, children were conceived and born on the same day. Sa una, pag pilabot mo sa imong asawa Dio, buntag. Labtan nimo buntis diretso na pagkahapon nga anak. Kaya mo sa panahon ni Adam? Sa panahon ni Adam, sa una, pagbuhat ng Adam, wala pa sila nakahuman sa 3 ka oras, nakasala na sila. Pero sa wala pa sila nakasala, nakaanak na sila kang Cain o kang Abel. Sa ato pa, wala ray adlaw, nakaanak sila, ilang anak, dagko, diretso magkanding ba? Nga inigawas, lukso-lukso na yun, kamo ang istorya. Kansa siguro yung mahit, siguro ang time nila. Dili, mo 24 hours gihapon. Parihara karon. So a newborn child was immediately able to stand and walk. Kabayo, magkanding. And also had ability to speak. Sa istorya dahil magkanding nga mo, anak din ni Gos. Anak din. So in fact, all parents would live to see not only their children, but also their grandchildren. So ang ilang mga ginikanan sa una, sila panahon ni Noah, dili sila mga matay hangtod di sila kita silang apo. The generation before the Mabul, generation Mabul meaning flood, possess enormous physical strength. Usgan sila ba? As the verse says, there were giants on earth in those days. Dunay mga higanti sa unang panahon. Yes. Mao ba ito gatong nasa parsya na ito ganina nga nag-ingon nga ang mga anghel na naog o nakigminyo sa mga tao sa yuta. So sa panahon ni Noah, daghan ng giants nga anak sa mga angel of combination sa tao. Mao tong ginagawas gitawag nila og Nephilim. Ang Nephilim sa una, ang mga tao sa una sa panahon ni Noah, kaya nila ibton ang kahoy nga dala uga. Kuno na alanggod. Bisan sa panahon ni panahon ni Mose, karon naman ang duol karon nga panahon. Si Mose, si Aaron mo pinakawalay kusog sa tanang Hudiyo. Pero si Aaron mo alsa og 40 ka daw sa adlaw. Di ba? Naon. Siya ang pinakawik. So kung tanawon nimo ang tao sa una sa panahon nila Mose, ang isa ka nasod pildi na nagmukataw. Kaya namdom mo nila ni nila ni Reuben o ni Gad. Si Simeon, Reuben o si Simeon nga usa lang kanasod sa Sikem, duha lang sila. Urot nila tanan isa kanasod patay. Duha ra sila. So kuyaw sila og mga ratio. So they were able to uproot the whole cedar trees
and considered lion and fountains of harmless and fleece. Their strength did not diminish in old age. So ang tao sa una, bisag tigulang na kusgan gihapon. Ang ilang kusog dili mawala tungod sa ilang katigulangon. So but on the contrary, it grow with ages. So kung naa sila kusog sa batan-on, magkatigulang sila, magkakusgan. Kita karon magkatigulang, magkaluya, magkahinay, magkawala ang kusog. Katigulang magkabatan-on. Labi na gyud nagkatigulang, nagkawalay buot. So they live a very long life, 100 of years. Ang makaedad lang og 100 of years sa una, they were saved. Katong mga tao nga nakasala ng Hashem, mao na yung edad og 120 years sa una. So and his days shall be 120 years. Sa una walay suffering. Mao na mga anak walay sakit ning. Mao na bisan pag-unom, bisan pagwaluhon na ni Jojo. Walay sakit o kira. Kay sa una man, kay sila mga anak sa una may sakit. So makapatuyan sila daghan og buhat bata kay pagbuhat ang buntag pagkahapon anak. Ya dagan-dagan na pinakapras karon nga magkugus-kugus pa. O handos pa pila ka bulan. O ang isa ka buhi nga witness ana is mismo sa panahon ni Adam. Pagbuhat kang Adam, wala ray tulo ka oras nakasala na sila. Usa pa sila nakasala na tao si Cain ug si Abel. Sa totoo, kasala nila. Buhat na tao na. Wala pa sila kasala. O wala pa sila nakasala na tao na. Sa ato pa, pila ka oras ra day ang bata ni nako. Tungod kay ang bata gud nga natawo dako na daan kuno ang istorya. So they sold only magumalang sila once every 40 years. Kaya ano man magtanong sila buntag ani gahapon, kaunon man nila 40 years. So mootro sila baol after 40 years. O mo nang moingon sila dire, life during the time of Noah was TWO good. They did have to endure excessive heat or cold since there were no changing of season. So na wala changing of season. Sarap. So they did not have endure excessive heat or cold since there were no changing of season. But the weather was continuously enjoyable and mild spring climate. Sa meaning mild spring climate. Katamtaman lang. Katamtaman lang ang bugnaw. It was only after the mabul, dito lang ninausap, after sa flood. That Hashem said, seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. So diha pa paghuman sa baha, diha pa nausab tanan. Nanay summer, nanay winter, nanay Daghan ng season. dagan ng season, nahimo ng poor season. Pero sa ilang panahon, wala na siya mausab. Ingon nga resulta ani, they cast off Hashem's authority saying, mao tong nawad ang bilis si Hashem sa lakay. Wa man sila kayo magkinahanglan sa mga gahom ug ano yung panginabuhi. Mangita day kuno kag baka gahom. So nawala na. Nawala lang. So nawala ilang dugma og ang pagpangita sa mga gahom. Tungod kay wala ang mangita lang gud kang Hashem kana na magpunta maglisod. Pero kuan gyud na siya, initiative gyud na sa tao nga basta hiyahay ang tao. Dili gyud na siya mangita, pero magkapanahon lisod-lisod na gani, wanay bugas. Magsakit na, diha na manawag baka gahom. Ngita na siya. So we do not even require this help to obtain water. So wala daw nila kinahanglan ang Hashem para lang makakuha tubig kaysa una abunda kay tubig. Sa dili. So since we need no rain, wala daw sila magkinahanglan ulan kay kusog ang pag sa una tungod sa kadaghan mas kahoy. Then we get an abundant supply of water from different sources. We have the streams, the wells of the earth. Naisa pa, naitubod gikan sa yuta. So Hashem is it with the very goodness that I bestowed upon you. Ako nang gihatag ninyo ang pinakamaayo diha sa yuta. Apan ni-reveal pagid mo batok nato. I shall punish you with the same substance, rain, water. Ako mong panisan sa parihura nga silot. Giabunda sila og tubig
silutan sila og tubig. Mao to madunay flood. Mabol. And behold, I will bring the flood of water. What were the crimes of those generation? So sa dahil ipadala ang tubig kung sa may sala na ng henerasyon na. Tungod lang ba kay wala na sila nalimot na sila kang Hashem? Igo na ba ito nga rason para lunupon ang kalibutan? So unsa may crime na nahimo nila? They were guilty of idol worship, bloodshed, sa may bloodshed, patay, and immorality. Meaning immorality, gaunay-unay sila ba? Babae-babae, lalaki-lalaki, amahan-anak, tao mananap, Sagol nila. sagol-sagol na, ingon anak na ang kemtang. Kani gitawag og idol worship sa may gibuhat nila may tungod kang Hashem day aning panahon na pahintang sa idol worship. They said to Hashem, depart from us. Ningon ang mga tao sa unang panahon sa mabol, wala pang mabol. Hawa mo. Depart from us, hawa diri Hashem. Wa ka na mo kinahanglan. For we do not desire the knowledge of your ways. Kay wala na mo kinahanglan ang inyong dalan. Ang dalan sa makagahom. Who is the Almighty and that we should serve. Kinsa mo na yung makagahom aron amo kang serve. So niana ang mga tao sa panahon ni Noah. So laktod na istorya ang mga tao sa panahon ni Noah wala magkinahanglan kang Hashem. They strengthened their independence from Hashem by acquiring expertise of witchcraft. So para di na sila magkinahanglan kang Hashem, gi-practice or gi-master yun nila ang gitawag og witchcraft. So, pag ingon nagutom naman ko, majikod lang nilang manok, tungha na sila tubangan. Anang kahintang sa mga. So, kaya nito makatabo kagahom na rin, nagyan na ito ginabuhi. Buot naman lang ka. So, they forsook their maker and serve Hashem. So, gibaliwala nila ang makagahom. So, kating gitawag bloodshed, kung sa may gibuhat nila sa una, they were murderers. From their depravity was similar to that last found in the wicked city of Sodom. So saan may nitabo sa city of Sodom sa una? Gisunog og kalayo ang city of Sodom tungod kay grabe ang kanang gitawag og immorality og bloodshed. Ngano man? Kung sa bloodshed na himo nila sa unang panahon, immorality og bloodshed. Ang bloodshed, they were murderers. Their depravity is similar to that late of the wicked of Sodom. So grabe ang bloodshed nila, anong kanang ganing ang yuta ilugo na o makigpatay na nga kuan, wala na siya kuno, wala na in order. So nitabo po nga immorality sa panahon sa Mabol. Nag-ingon diri nga this generation ignored the commandment given to Adam. So ito pa doon na ibalaod nga gihatag kang Adam. So katong giingon, be fruitful and multiply. Nga naman sa una, kahadlok magod sila nga ang ilang asawa mapangit. Sa panahon ni Noah ba, pinyo sila, dili sila gusto nga ang ilang asawa pangit. Karon kung ilang pabuntisan ng ilang asawa, mapangit man, kay madipong man ang babae. Mudagko man ang mga diri, malusyang ang tutoy, mubitay, hindi sila gusto. Motong sa panahon ni Noah, nauso ang gitawag withdrawal. Nauso ang gitawag o kaning gitawag og kondom sa tong panahon karon. Family planning. Walay family planting, why planning. So ana ang nitabo sa una. So withdrawal, tanang klase nga pagguba sa seeds gibuhat na sa unang panahon ni Kinakulay. Moab. So ang sugo nga be fruitful and multiply, wala na nila gituman. So sa unang panahon ni Noah, a man would take two wives. One for the purpose of childbearing to the other, and one is for pleasure. So sa unang panahon doon na sila ang mga lalaki, doon ay duha asawa, isa panakan lang nila, panakan. Ang isa pala lami lang. So ingon ana ang ilang kahimtang sa una.
Then, nag-practice po ni sila sa unang exchanging wine. Sa una, pagkila, no? Sa una ka nang ginubuhat karon sa Amerika, sa mga sa unsa ng Finland, sa mga unsa na nga nasud nga grabe Sige, calibrated. o, mo sa nang asawa dito, bay. Oh, bay, saman, kambyo lang tarong kambyo na. Ikaw sa gamit sa asawa, ako gamit sa imong asawa. So, ingon na ang kuan sa una. Okay, moral. No, grabe ka immoral. Then, they arrange marriage contracts between men and beast. Naano din na sa una pa, no? Sige, sa una sa India, ano? Dawa sa India karon. Thus legalizing this forbidden relationship. Ginapakasal ko ni sa una. Sa una, pagkila. Oh, pakaslan ako ning bata nako. So mag-asawa na mo sa imong bata. Ana ang kaimtang sa ulo. Muli ito sila makapagawa sila tunga, tao, tunga, ha? Ano? So even the animals, tungod ana, ang animals is imitated their corrupt ways. Grabe ang ilang pagkakurap ba? Oh, the dog associated with the wolf. Muupa nagwap ang the rooster with the duck. O, sa una, pagkila ba? Takdan. Then however Hashem would have spared, gipasaylo lang, even this wicked generation, had they sinned unknowingly. Ginabuhat nila to nga wala sila kabalo nga nakasala sila. So wala sila kabalo nga nakasala sila. They sinned unknowingly. Gipasaylo lang daw na ni Hashem. Mao gani sa divine code, ang tao nga wala masayod sa sala is dili na siya pwede ma-judge sa court of justice. Kinahanglan pahibalo na siya, human siya makabalo, once makasala siya, usa pa siya ma-charge sa court of justice. So, mo ni siya. However, Hashem would have spared even the wicked generation had they sinned unwittingly, unknowingly, but they had been taught the 6 mitzvot commanded to Adam. Gitudloan na sila sa balaod nga unom, kay nahimo ni siyang 7 kaning 7 laws sa panahon na after the flood. Kanuak na. So 6 buhat ang unang gitudlo, which included the prohibition against idolatry, murder, and adultery. They were punished because they chose to ignore Hashem. Silutan sila tungod kay mas gipili nila nga i-ignore or iwala lang sa ilang una-una ang mga gahom. So una-una sa sugo sa mga gahom. Nevertheless, Hashem would have continued to exercise patience. Agwanta ang Hashem, nagpasensya lang gihapon siya. And restrain if not for additional crime of robbery. So diha na siya wala nakagwanta, sanaan na sila'y sala na grabe na ang gitawag robbery. Ngano sa din hitabo bahin sa robbery sa una? Hashem said, okay, the end of all flesh has come before me. Ang katapusan sa tanang unod mo abot na ni ining mga tawhana. Ngano man, the accusation of their thievery, ang sumbong sa ilang pagpangawat has come before me, nakaabot na ko. Ngano usa na yung pagpangawat kasi ilang ginabuhat. Therefore, I can no longer delay their punishment. Tungod sa pagpangawat, dili gusto ni Hashem nga ma-delay ang punishment sa mga tao. So, sa ilahang habit, if a man broke a basket full of peas, halimbawa ako magbitbit kong basket, puno na siya sa pagkaon. One cleverly took a small amount. Kaysa una gud basta gamay lay kuhaon, less than a pruta. Kanang gitawag less than a pruta kana ibutang nato dili kaabot medya kilo. Is dili na masilutan sa una. Halimbawa magbitbit ko ron og basket puno pagkaon. Si Jojo mukuha lang ng less than a pruta. Dili kaabot medya kilo para dili siya ma-charge sa law. Kana sa to ba nay maninda tilaw lang. Tilaw lang. Hantod, si ay mutilaw, si Kwan mutilaw, sila mutilaw. O ka man may taburon nga naman nindas palingkig lang sunis. Nang, tilaw lang to nang ha. Anis ne, nya ay tanaw kani daw kani. Makakaot kang 5 usa ka mundan tilaw. Kani dagan kay 20 ka buok ang maligya lang sulis dito sa kitas. Oh, unya. Tanang tao mutilaw. Hantod nga ang tao nga namaligya nagbitbit, maligya.
Wala na mabiling tinda, kanya hulot na og. Pilaw. Wala na ang klase sa kakawatan sa una sa Wise na panahon. din kayo. So karon na gihapon ato karon. Ano? Kunya sa una pod, ang kural pod sa una kung toothpick lang imong kuhaon, dili ka makasala, dili ka pwede badungon. Kung ang kahoy kuhaon nimo, murag toothpick lang kadako, dili ka badungon. Bisag karon. Ikaw Jo, magkuha ko murag toothpick sa imong kural, gusto na ka. Oh, pero sa unang panahon kuan magud kita nang taon kuha ng toothpick. Bawal. So ang imong nahitabo imong kural mahurot. Marag mo siya nag-life hacks mo. Oh. So ang hitabo ron walay mapriso, walay mahukman kay puro wise ang mga May lupol ang parts. May lupol ang batak mo. hmm. May lusot ba, no? Hmm. Dito po na sa nauso sa una sa panahon ni Lot ang balhin ganing mohon. O ini kagabi kamangon ang mohon. Unya pagkahuman kamang balibalhin. So sa una pa na sa panahon ni Noah, ya karon hatod karon na ana. O gani kung sa panahon ni Noah kung autoy mga nangahimong rason para lunupon sila, karon walay rason nga dili lunupon na siya because we have committed the same sin in the time of Noah. So nakasala ta parehas sa sala sa panahon ni Noah. Kung saan sa una, maurag yapon. Maurag yapon karon. Mao gani nga naagi mga baha-baha. So swerte na lang tong lugar nga naay naning kamot para magalagad sa mga gahom. Kaya kung mawala pa na siya, wala na rason para dili talunupon dire. Plus flat. Wala na rason ang mga gahom. So move their neighbors landmark, stole from sheep from each other, kawaton ang mananap sa uban. So, atong panahon na, si Noah lang isa ang tarong. So Noah the only righteous man in a corrupted world. So corrupt kayo ang kalibutan. Si Noah lang ang medyo tarong. Karon ingon ang Rashi, there are those who interpret this as being praise of Noah. Pag ingon nga si Noah mo ay righteous, gi-interpret to siya, ingon nga nagdaig kang Noah. Pero doon na po nag-interpret nga kung si Noah naa karon sa panahon karon, si Noah parehara siya kan Lot. Kung si Noah naa sa panahon ni Abraham, ang level ni Noah pareha lang kan Lot. Tungod kay kung itapad si Lot kang Abraham, si Lot daw tan. So kung si Noah daw naa daw sa panahon ni Abraham, si Noah naisip na daw tan. Pero tungod kay si Noah naa sa tunga sa mga dautan, si Noah naisip na usa ka matarong. Na napas si Mojo. Tungod na kay walay laing tarong atong panahon na si Noah lang. Siya rin nakinuha ko ng palibutan kung siya tao. Siya pud ang pinakales. Pero kung itapad pud ta karon sa pinakales, isa may pinakales sa ilang panahon si Lot. So kung itapad si Lot dautan man. Pero kung itapad ta kang Lot, layo rata kaayo kang Lot. Kita ang pinakadautan. Layo rata nga By naman si Lot. generation, Si Lot, dautan si Lot, pero makita mo siya kang hil. yung by Dulon generation, man siya kang hil. Kamao man siya mudalit og kang hil. generation, din. Oh. Kita diliman. Siya pa magkamang na ng tao diha. Tanong ko sa iyo, ko tay pagtanga ko ning bugas. Ana man ta. So mautoy sala sa asawa ni Lot. Tungod kay doon na siya bisita, pero ang asawa ni Lot is walay batasan nga pareha ka Lot. Nga naman, si Lot natakdan sa batasan ni Abraham. Kung sa may batasan ni Abraham, sa panahon na ay bisita, ang iyang bisita, pakanuna niya una ugasin. Pagkahuman, pakaon ugasin, iyan ang hugasan. Kasi may nakahimo sa tuwa na. Wala. O pero si Lot, nakahimo siya hugas sa tiil sa anghel. Kunya human, gipadalitan niyang asin. Pero iyang asawa ni balibad. Ningon, grabe naman pagkalot. Dalawang gyapon na mo ng batasan na direct. So matong iyang asawa, nakasala sa gitawag og asin. Kay wala siya mudalit sa bisita og asin. Mao to sa dihang gisilutan siya sa pagdagan nila, gihimo siyang asin. Ngano man, ngipon sa ngipon manguna siya. Measure by measure. Tungod sa iyang sala sa asin, gihimo siyang asin. So,
The word was corrupt is an expression of immorality, idolatry. Busa gitawag ang tibuok kalibutan, ang tibuok unod, gitawag og corrupted its way. So niingon makagagahom sa panahon ni Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence. Ngano sa isala nila? Sa isala nila, immorality, robbery. Muna ilang sala sa una. So niingon ang Sanhedrin 108:10, nauso po daw sa una ang gitawag og dishonest gain. Kaya ganing mupalit 1 kilo, niya tagaan og 9 grams. Nagya po nato karon. O kabantay mo sa palengke ning, kanang palengke da sa Bangkirohan, mupalit kang isdaan ng mga sidebook diha. Advance gamay. Ilang butang ng isda pagkawan paburuton ang ilang silupin para kunoy dagag sulod. Ang isda gamay ra day kayo nya napay timbangan no way spring. So sa panahon ni Noah, grabe ang gitawag og dishonest gain. So tungod sa sala sa tao, bisan ang mga mananap na takdan. Cattle, beast, fowl, tanan. Wala. Basta tanan nga mananap nga naa sa yuta o naa sa langit, na kurap na siya tungod sa sala sa tao. Mao ganito kabantay mo pag naana ang arka ang gipasulod katulang species nga nakurap. Nganong wala may isda sa sulod sa arka? Di ba sila makurap? Wala may kurap. Nganong man ang tubig di man makontaminate sa sin. Makontaminate siya sa hugaw, pero dili siya pwede makontaminate sa sin. Tungod kay hangtod karon ang tubig, nagpabili na siya nga semi-physical, semi-spiritual. Kung sa may klase sa hinlo, nga dili gamit ang tubig. Nabay hinlo nga dili gamit ang tubig. Kanang manghinlo ta gikan mang hugas plato, hugas tiin, itanang hugas. Nabay hugas nga dili gamitan og tubig. Basta hugas gani. Basta manglipyo gani, involved din ang tubig. Tungod kay ang tubig, bisag lubog na kay baha, pero nagpabili na siya nga hinlo sa tubangan ni Hashem kay wala na siya makontaminate sa sala. So niingon ang Midrash Rabbah, why was the generation of the flood utterly destroyed? Ngano na destroyed man, but not for the generation of the Tower of Babel. Kanang Tower of Babel o kanang panahon sa flood, dool ra na siya nga panahon. Una ang flood, di nidaghan ang mga tao. Pagkadaghan ana sinimnod ang nahimong hari. Mao tong gitukod nila ang Tower of Babel kinahadlok sila basig mulunok ug utro. Yaway nila kwat. Og basig mo tong tukod sila taas nga Tower of Babel. Ito ginagira niya. Oh, kay nga naman, kay basig mausab ang panahon sa baha, kay kaduha man sila gibaha panahon ni Enosh o panahon ni Noah. Sa panahon ni Enosh, ang whole earth, 1/3 ana ang gibaha. Sa panahon ni Noah, whole earth gibaha. Pero dako gyapon ang 1/3 oy. 1/3 sa earth. Patulang ganing takluban gani na. Takluban gani nga unsa naman gani ito. Tundok lang sa kalibutan. Kabulingit naman gani mga tao. Tundok lang sa kalibutan. India. Tong bahasa India, tong grabe naman to. Japan. Sponsor. Usa pa ka to 1/3 sa earth ang kunon. Bahaon. Sa panahon ni Enosh, 1/3 sa kalibutan ang gibaha. Pag-abot ni Noah, tanan gyud gibaha. Ngano man, tanan is corrupted na sa panahon ni Noah. Bisan pag ang mga mananap. Pero sa pagbaha nila, motong gipasudlan nilang mga mananap kutob sa corrupted, katong langgam og mga mananap sa yuta. Pero walay makita nato nga dunay gipasulod nga kanang binuhi sa dagat nga naa sulod sa arka. Kay mabuhi na sila daan. Tungod kay ang dagat or ang sapa lang ang dili makontaminate sa sin. Ang tubig lang ang dili makontaminate sa sin. So kung kinsa to puyo sa tubig, dili kun siya makontaminate sa sin. So Hashem's word came into Noah. Kung ito ang makagahod, nagsulti ka Noah, nagpaybalo. I have decided to destroy all human being for the 3 major crimes. Tulo ka major crimes nganong gi silutan ang panahon ni Noah. Una, they are guilty. And foremost, because they rob each other. Una-una na sila kawat ba? And foremost, because they rob each other, behold, I shall bring a flood
which will destroy not only all living beings, but even raise and destroy three tifakim, 1 foot deep into the ground. So dili lang ibabaw, kung dili 1 foot below the ground, ang tanang buhi anak niya, patyon. Kung sa may naa 1 foot below the ground. Basta wati. Tanang mga insekto nga naa sa yuta, 1 foot below the ground, patyon pa na niya siya. So dili lang ang tao, dili lang ang mananak, o dili lang ang mga naglupad, kundi tanang mga insekto or tanang mananap nga naa sa yuta 1 foot below the ground. Gi-appeal na siya patay because they are contaminated in the sin of man. So grabe kayo, no? So therefore, make yourself an ark. Hindi mo na makagawang pagbuhat o kagalingon nga arka of gopherwood. So nakita ng gopherwood. And make rooms in the ark and cook it both inside and out with pitch. So ningon ang midrash kan tagkuma, Hashem has many ways to save someone. Nagan man siya pagi og gusto lang gid niya nga luwason ang katawan sa Israel. Nganong iya manggighago sino ang pahimana? Pangandam siguro para sa tagabalong manifestation na pag naog nila kay maglisod lang ko. Sa tuyo na siya aron ang mga tao nga magtan-aw, makauna-una ba? Ito no ba sintuon? Makahinunsul ba? So why did they make Noah to build the ark? In order that the people of this generation should see him occupied with the task for 120 years and they should ask him, aron mangutana, why are you doing this? And he would tell them that God is bringing a flood upon the world. Perhaps this would cause them to repent. Aron sila magbasol. Pero ang mga tao nagbasol ba sa panahon ni Noah? Wala. So niingon ang Zohar, when Hashem said to Noah, the end of all flesh has come before me. So niabot na ang katapusan sa tanang unod. Noah said, what will you do with me? Sa may buhaton nimo nga niabot na magkahang katapusan sa tanang unod. But he did not pray for mercy. Si Noah wala nag-ampo sa kaluoy para sa uban. Basta kay trabaho lang siya sa arka sulod sa 120 years. Wala siya mag-ampo kang Hashem. Although nisulti siya nga doon ba, pero wala siya mag-ampo para sa katawhan atong panahon na. Mao lang na po'y kalainan nila sa panahon ni Abraham. Tungod kay si Abraham sa diha nga nasayod nga iyang sunugon ang Sodoma ug Gomora, nihangyo si Abraham. Nihangyo si Abraham nga ayaw Sodoma. Imo ba dayang sunugon ang Sodoma ug Gomora kung dunay matarong diha nga 50? Dili. Pero wala man gyud makita nga 50 nga matarong Sodoma ug Gomora. 40. Sunugon ba day nimo? Dili, asa makakitag 40 nga matarong diha sa Sodoma ug Gomora. 30, 20 na pulo. Wa man gyud makita bisag na pulo. Mao to nga ang Sodoma ug Gomora gisunog na lang sa mga tao. So ingon ana po ang nahitabo sa panahon ni Noah. Gitry ni Noah pagluwas ang generation by calling on them to repent. Nagsige lang siya gwali. Unya, giingnan na niya mga tao, pag hinunsun mo sa inyong sala. Pero wala siya nakapangayog. Kaluoy dito sa mga gahom. But the fact that he did not pray for them implies that ultimately, he didn't matter what will happen to them. So, sabot nga, ang katawhan sa una, si Noah, bahala ko sa may tabo ninyo. Basta kay gisultihan, tanan mo. Ingon ana lang ang sistema ni Noah sa una. Wala gid siya mag-ampo para maluwas ang katawhan sa Israel. So Noah's involvement with others was limited to his sense and what he ought to do for them. Ba siya magunang kung sa'yo pwede pa niya buhaton as opposed to a true concern for their well-being. He understood the necessity to act for the sake of another, recognizing that to fail to do so is a defect of one's own character. So siyempre, makakuan man yun. So this also explained to the curious aspect of Noah. So when the flood came to Noah, and his family entered the ark along his 120-year-old campaign. Yielded not a single Baal Teshuvah. Wala gyud nituo kang Noah bisag isa na lang kabuok. Sulod sa 120 years. Sa imong kana, sa to ana bay mo tuo karon?
Nganong gipahimo man siya ark, nga di ba komplikado man kaayo ang ark bumuto no naon. Kidako man kay nang ark. Sa ilang to, tanawang himo, this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubit. Bali ang kitason sa arka is 300 cubit. Equivalent na siya sa 450 foot. 450 feet kataas. Kuan. Ang kaluag niya is 75 foot. Ang iyang gilapdon. Oh, ang iyang height, ang iyang gilaymon is 45 feet. Ningon ang Sanhedrin 108b. Tulo daw ka compartment ang tulo ka stories ba ang arka. So first floor, second floor, o third floor. One above to the other, the upper compartment where the people, ang kinatasan tao nagbuyo, ang tunga mananap, o ang ilalom mga waste matter. So ningon ang makagagaw, I will bring the flood of waters upon the earth to destroy all flesh. Aron patyon ang tanang unod, in which there is the breath of life from under heaven. Everything that is on the earth shall die. Ang tanang naa sa yuta, mamatay. Ibabaw, yuta, o bisan pag sa ilalom sa yuta, 1 feet below the ground. Mamatay. So, ningon na Genesis Rabba 31 verse 12, behold, I am ready to agree with those angels who urged me long ago. Pagmahayang makagahom. Ako andam na ko nga mo tuo sa mga anghel, kitinuod ay sulti sa mga anghel nga labad og ulo ni mga tao. Kahi gulo, mo pag ginabuhi, gahi pag yung gulo. I am ready to agree with those angels who urged me long ago. What is man that you should remember him? Unsa gud ng tao para imong handumon? Mao man ay sulti sa anghel. Andam na daw mo tuo makagahom ana. But with you, I will establish my covenant, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, apan kanimo, ako andam nga makigsaa diha kanimo. Og ikaw mosulod, imong anak na lalaki, imong asawa, og ang ilang mga asawa. Kauban nimo, for it is you that I have seen as a righteous man before me in this generation. Ana lang panahona. Si Noak lang ang righteous na ng panahon. Kaya even sa iyang liwat, dili mga righteous. So the Hebrew word for ark is tiba. Also means word, pulong. Come into the word, says Hashem, enter within the words of prayer and Torah study. Pero ang problema, kay ang mga tao, dili naman mutuo og Torah study anang panahon. So ningon si Rabbi Baal Shem Tov, here you will find a sanctuary of wisdom. So dinhi daw sa sulod sa arka makita daw nimo ang daghang kaayong kahibalo. Kay diha sa sulod sa arka naa daw diha ang daghang kaayong Torah study. Ngano man diha man maobserbahan ni Noak unsa ang ginabuhat sa mga mananap ug ang pag-obserba ni Noak is a mitzvah. Mitzvah na siya nga iyang kinahanglan makatunan. Mao gani diha pa siya nakabalo nga katong langgam nga dili kaayo mukaon. Uso may pagkaon ani. Sus karon kay namay ulod dito ilalo pag-an ani sa kahon namay ulod dito pa siya kabalo nga ulod ay ang pagkaon. Mo na dito full of wisdom dito sa sulod sa kon kay sige silang Torah study dito sulod sa arka. So ningon ang Torah, and you and your sons and your wife. So but pasabot ana that they separately and the woman separately. So bulag ang lalaki babae. Muna sa panahon sa arka sa Noak, bawal ang gitawag og sexual relation dito sulod sa arka. Bawal ang relation. Pero dunay gitawag og nasipyat anang mga panahona. Ningon ang Genesis Rabba, dunay tulo ka species nga nakasala atong panahona. So sa pagsilot nila sa arka, di tawag na ang arka si usog na ulan. Usa lang ka kosher animal ang ipasulod. Usa ka parisan. Sa to pa meaning isa ka parisan, isa ka babae, isa ka lalaki. Saan kosher? Kanang ero tag-isa ra sila ka parisan. Pero pag abot dito sa mga kosher animals, halimbawa kanding,
karniro, tagpito sila kaparisan. Sa tupa, 14 kabuok o ang gidala. Pero sa mga hugaw nga mananap, sama sa baboy, isa kaparisan lang mananap. So nganong na naman, nganong isa raman sa mga hugaw, nganong 7 man sa mga limpyo. So in order that he might offer of some as a sacrifice upon leaving the ark, karon na sila mahalad. Kay kung ang ihalad nila hugaw nga mananap, halimbawa baboy ang ihalad, unsa pa may mudaghan kung ang isa ka parisan ilang ihawon. So motong tinagpito ang mga hinlo nga mananap sama sa kanding karniro, kay ang uban ato ihalad na siya during sa pagnaog na nila sa arka. Tungod ana, makita nato nga ang tanang butang, tanang buhing butang gi-create ni Hashem is gipasulod sa arka. O dili po gipakita nga si Og gipasulod. Kisa man ni si Og? O katong higante. O nga kaliwat ni sa mga Siyamkasay og nila Asahel, katong mga higante nga nanaog nga naminyog mga tao, mga nipilim. So siya ang nabilin. So 600 year of Noah's life in the 2nd month, in the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep broke open. The windows of heaven were open. Sa tatong isgutan ganihang buntag, nga ang yuta ni buka, ang langit ni buta, ug ang tubig ni gawas, panahon na siya sa support. So the Suhar interprets this verse as the prediction that in the 6th century of the millennium, the gates of supernal wisdom will be open. Og ang 6th millennium, nag-start na siya atong tuig 1740 to 1840 pa ingon sa atong panahon. Nga ang wisdom ug ang kahibalo sa tao mutubo gyud diha sa Torah. Mao na ni ang gitawag og 6th millennium. Mao ni ang gitawag og great discovery and accelerated development both in the supernal wisdom of Torah and in the earthly wisdom of secular science. So kita na to nga diha na diskubrihan ang Zohar, diha naggawas ang mga kabalang ng mga teaching, ug daghan pang butang knowledge, diha ni gawas ang TV, di ba? Di man sa atong panahon karon? Oh, Cellphone. oh, cellphone. So grabe ang wisdom. Sa 6th millennium, grabe ang wisdom na manggawas. So karon kay daghan kay nang gawas di pasabot na we are. So this is a living proof that we are on the 6th millennium. So the rain was upon the earth for 40 days and 40 nights. So naingon ang Midrash Hani Elim, Zuhar Kadash 28a, when he brought them the rains down, he brought them down with mercy, so that if we have repent, they would be rains of blessing. So yun ani na siya, mura na siya katong kita gani sa maglago tas tong anak. Bunalan na to anak, pero samtang bunal ta sa anak, ang atong bunal magdalag kaluoy ba? Ikabalo magtanga og hinay ka na to bunal ng atong anak, basig mabalik na. Mo nang ato binunalan is dalag kaluoy. Pamasin nga mahadlok siya sa tuwa og morespeto na. So yun anak po nang makagagahom. Sa pagbubo niya sa ulan, iyang hinahinay usa wala niya bigla. Kaya aron ang mga tao ba maguna-una. Pero wala man naguna-una. Tungod sa hinahinay, baha na gid noon. Kay kung repent sila sa panahon nga nagsugod ng ulan, ang ulan nga madawat nila sa ilang pagrepent panahon sa flood is mahimo to siyang blessing. Pero tungod kay wala sila nagrepent, ang ulan na imbes blessing nahimong baha. After 40 days, this corresponding to the required for the formation of the fetus. Kaning bata, pagsugod og buhat aning jujo, pag 1 day ana hatod 40 days, fetus na siya. Anang mga panahona, ang bata gitudloan ang tura sa mga gahom. Tanang bata dire, gitudloan na siya tura sa mga gahom. Pero sa pagdako ana niya, 40 days. after 40 days, sa pagdako ana niya og sa mugawas na siya sa inahan, mo nang dunay slap ako andre. O aron sa tuyo nga malimtan nato ang ating tun-an nang tudlo sa anghel nato nga tura sila doon. Kay aron pangitaon nato ang tura ni Hashem. Mo ni siya naani siya.
tungod na kay giana na sa anghel, gislap niya para ang imong tura nga gituon diya sa 40 days sa imong tiyan is malimtan to nimo og imong pangitaon. Nakabantay kani nga naay panahon lami ang isimba oy. O tungod na siya kay do na kay tura sa ilalom nga dili mo masabtan. Dili nimo siya masabtan. So Noah went in and his sons and his wife and his son's wife with him into the ark because of the flood of water. So nasulod na sila. O napugo sila og sulod tungod kay nagsugod na magbaha. So naingon ang 10:11, the men separately and the woman separately, they were prohibited from engaging a marital relation since the world was steeped in pain. Sa ato pa, basta dunay mga pagsulay gani, dunay mamatay, dunay mahitabo ng mga dili maayo, bawal ang gitawag og marital relationship. Kay sa panahon nga gipasulod na sila sa arka og naa na sila sa surod, ang kalibutan ato is mautong panahon nga nibati og pain. Mao na gibawalan sila sa gitawag og sexual activity. O tungod kay ang sexual activity is a holy act and enjoyment of the soul. While ang kalibutan nagsigi kasakit, niya sila magsigi enjoy. Dili, you cannot mix joy with mourning. Dili ka pwede ang pagbangutan o ang kalipay, dili din mo pwede sa dulon. Kalipay, mourning. So Noah too was of those who had little faith. Si Noah pa mismo sa Genesis Raban, wala kay siya nituo ba? Sa sulti nga magbaha. Wala kay murag kulang siya ba, murag duduha siya. Diha na siya nituo nga ang tubig taga diri na. Wala pa sa sa ilong niya. Mutong ginatulak siya sa balod, paingon dito sa arka. Sara ka anak. Sulog sa tubig. O ginatulak siya sa sulog para musulog siya dito sa arka. Tungod kay nakita niya. Hala, saan naman lang ni? Nagduduha siya sa talas bukid. O nagduduha siya, langanin siya. Kaya saan naman itong ubang parinti niya? So the rain was upon the earth for 40 days and 40 nights. And the waters increased and raised up the ark. So sige saka ng tubig. Ang ark po karon nagsige na po lutaw. And it was lifted up off the ground. Nilutaw na sa ground. The waters prevailed exceedingly upon the earth. Nagpabilin ang tubig diha sa ibabaw sa yuta, and all the high mountains that were under the whole heaven were covered. Walay mountains nga wala makaber sa tubig. Full yun. So niingon ang Genesis Raba nga ang tubig sa kinatas ang bukid. Halimbawa kaning bukira anak kataas. Ang tubig mulabaw diha og 15 cubit. Kanang 15 cubit is 6.8 meter ang isa ka bukid. Ang 6.8 sa una meter, mauna siya ang height sa tao sa una nga taman diri. Mulabaw ra na siya ana diri. So unsa may meta mo sa tao kung ang tubig mulabaw diri? Malumos na mamatay. So ang tubig wala ginanilampas sa tao sa iyang panahon. Tama na ginadiri nga mula iyo mulampas para lang mamatay ang tao. Walay kapahulayan dito, 40 days and 40 nights. So ang tulo ka mga mananap nga nakasala sulod sa arka is dog, uwak, o ikatulong ang asawa niya. Shalom.